ready na for Shanghai. Baggage na lang. Done with it. From here, we will go to the Nanjing Road. And this is the most famous shopping street of Shanghai. And let me introduce myself. My town has a very big population here. It's about the Nanjing Road. Ayan, ang ganda. Tapos, punta tayo doon. Take photos. Ganda oh. Ka-date ko. Sarap, babe. Dumpling. Ah, dumpling. They call it dumpling dito. Super sarap. Ito, Carmeli. Dadaan yung sa ikot. Calculator. This one. 袋子需要吗？哦，袋子3块钱一个。真的。然后这里有我现在半价换的，70多。Aming room. So we arrived yesterday. Day 1 namin check-in lang sa may Nanjing Road. Tapos today, Disneyland. Tomorrow, yung parang city tour namin. Yung Daband, Wakang Road, Anfu. Parang ganun. Yun yung mga gagawin. And then, 4th day, we're going to Jade Shopping. Parang mandatory yun for agency tour. And then after that, we're heading straight back to Manila. So meron lang kami 4 days and 3 nights to spend here in Shanghai. Apakaganda ng China. But it's raining so hard today. Ganda naman ng kanta yung katabi ko. Ayun. Super ganda pero ang lakas lang ng ulan. Dapat kasi tomorrow ang Disneyland. So pinalit nila, nilipat nila. So Saturday na lang. But the weather is so bad. Ang lakas ng ulan. So yun, sayang. Are advised to take the elevator. 脚下安全，自动扶梯口处请勿停留。
Disneyland. So, 20-minute walk pa daw. So, yan. First ride. First meal here. Parang manamis naman sa Pilipinas, ito hindi. Saan mas gusto mo? Sa Pinas. Ay, masarap. Nawala pa yun. Nalaglag pala kayo, hindi ko natin. Hi guys! I'll do a quick haul. Pasensya kung may humihilik sa background kasi natutulog na yung boyfriend ko. So, di ko masyado na-update. Bigyan ko yan ng background. This is a company incentive trip. Tapos binayaran ko lang namin yung sa boyfriend ko para makasama siya. But, we traveled here, ano ba? Friday, holiday kasi Friday. Tas Friday, Saturday, Sunday, Monday. So, 4 days and 3 nights. Since it's a group tour, kung ano lang yun nandun sa agency tour, yun na yung i-avail. But on the first day, we went to Nanjing Road. Tapos, maaga kaming nakauwi, mga around 7:30. Tapos, pag kinabukasan, Disneyland, it was the worst weather. Buti nakapag-picture kami ng 15 to 20 minutes. But after that, wala na. Talagang buhos na yung ulan. And I was hoping na medyo tumila pa. But around 1 or 2, parang ano na ako, di na ako hopeful. So we just decided to go back to our hotel around 4 or 5. Kasi di na talaga, parang di na mag-okay yung weather. Talagang makulimlim talaga siya. So first things first, this one's from Harmay. Ayan. So, dun sa mga ibang nagko-content on their Shanghai vlog, dalawa yung stores na laging popular, and that's Harmay and Zer. Zer is too far from our hotel. And, sabi nung tour guide namin, sa kabilang airport pa daw siya malapit. So, di ko na ni-risk puntahan. Although, nag-prepare ako ng pera pumunta sa Zer. So, itong Harmay na lang. I got a few items, mga makeup products. The total of my the total amount, saan ba ito makikita? Di ko naintindihan. 831.70. Unahin ko na tong MAC Fix-It Stay Over. Gusto ko talaga itong bilhin nung nasa Manila ko. Pero from 252
159 na lang siya. It's on sale sa Harmay. So, ito yung siya Shinchandi. So, doon sa road ng Anfu, lalakad ka lang, tapos makikita mo na yung Harmay store. Pero, ang layo niya sa hotel namin. But, nilaban ko na kasi nga hindi ko na naman mapupuntahan yung Zer. Sana yung Harmay na lang. So, this is the Max Fix-It. Tapos, kumuha rin ako nitong gusto kong itry na Laura Mercier na translucent loose setting powder. What I like about this is that it comes in small sizes, so that if you feel like it's not your shade or mali yung nakuha mo, at least maliit lang muna yung binili mo. So ito, ilan lang ba to? Ay, basta maliit na size, hindi ito yung full size. It's just half of the regular size. Walang kong makitang size. Basta anyway, yan siya. Lakas. Babe, huwag ka namang humilik ng malakas. Tapos, I've been dying to try this body oil from L'Occitane. So, bumili lang ako ng maliit. Then, lakas humilik. Ito naman, itong Laneige Lip Sleeping Mask, because I also wanted to try this. I've been traveling quite some time and every time na nakikita ko ito, gusto kong itry, but finally, ayan na siya. Pasensya nyo na naghihilig sa background. Tapos, when we went to Dubai, gusto ko talagang bumili ng contour. Talaga nagpa-puffy na ang aking cheeks. So, gusto kong bumili ng contour. Tapos, meron ako nakitang Harmony, shade Harmony. But I also saw this on TikTok and other apps na magandang reviews nitong MAC Sculpt and Glow Duo. Gusto ko talaga yung mga duo na ano na talaga. So, ito. Binili ko na lang to because I saw that for wedding, for special occasion, maganda daw talaga to. And I also like the packaging of this product. And yun, it comes in 2 sets na. So, yun yung gusto ko. Tapos, gusto ko din matry itong Airbrush Flawless Setting Spray ng Charlotte Tilbury. I think, ang kagandahan nito, etong malaki kasi, na-try ko na before na maganda. But I just wanted to try for the sake of trying kasi hindi ko naman kaya yung full size. So, ito, maliit lang siya. Puro makeup products. And lastly, last 2 for skincare. May gusto pa ako dong bilhin sana na ano they call this? Yung sa hair product, pero hindi ko na ni-risk kasi when I went to Singapore, nakabili na ako. I am a huge fan of La Roche-Posay. I also have the thermal spring water. May malaki ako nito sa Cavite. And I got that sa Korea, yung pag-last kong punta. And mas maganda siya dun sa Zero Sink. So, nakita ko tong maliit na version. Gustong-gusto ko para malagay ko sa bag ko. And nag-restock lang ako ng isa na Cica Plus kasi nakabili pa ako ng 2 before. So, meron pa akong stock nito, Cica Plus B5 Pro. So, yon ang mga items na nabili ko from Harmay. And nasasabi ko na gustong-gusto ko talaga yung selection nila doon. But it's not the biggest. It's not the biggest. And then, next would be this from Disneyland. Bumili lang ako ng 2 items from Disneyland. So, this is the second Disneyland that I visited. Yung una is Hong Kong Disneyland. I think way back 2018 yung last kong visit. And then, naalala ko that time, I was with a friend na kaka-resign niya lang na work. Kasi humilik. Ayun, kaka-resign niya lang sa work. And then, we went to Hong Kong Disneyland. And sabi ko sa sarili ko, kasi that time I was still starting pa lang. Wala pa akong malaking salary. So sabi ko sa sarili ko, kapag babalik ako ng Disneyland, sabi ko sana makabili ako ng souvenir. Ang lakas talaga humilik. Sabi ko makabili ako ng souvenir. So nung bumalik ako sa, finally, yung sa second na Disneyland na mapuntahan ko, sabi ko sana makabili na ako ng souvenir. Kasi now, I would say I'm financially stable and at the same time, parang a reward din sa sarili ko. So now na medyo okay naman na, finally bumili na ako. So, etong gustong-gusto ko talagang mug. Wait lang. Mura din kasi siya. So, ala ka, paano ba to? Hala ka. Baka... Wait. Ayan. Yan. So, it doesn't come with a box, but this is the design that I really wanted. Yung nag-iisa na lang to.
Although originally, hindi ito yung gusto kong design. But, look. See that? Shanghai Disney Resort. Ang cute. So, ayan siya. Ayan. So, ito talaga yung gusto kong product na gustong mabili. And, parang feeling ko na-heal or somehow na-validate yung goal ko before na sabi ko sa sarili ko, hopefully sana pagbalik ko ng Disneyland, I get to buy something from the store. Kasi I'm not the type of person who would force myself to buy something kahit na hindi ko pa afford. So, nung una kong punta sa Hong Kong Disney, wala akong binili doon because I really can't afford. I just went there to experience the Disneyland vibes. Lahat naman ng rides na try ko. Tapos, we were able to really enjoy it with my friend. Pero yun nga lang, when we visited the store, sabi ko, gusto ko magkaroon ako ng souvenir, but I don't have an extra money for that. Nung time na nagta-travel ako kasi I am a very budgetarian type of traveler. So before, ganun na ganun talaga. Kailangan ko ano lang, yung amount ng pera na meron ako, pagkakasyahin ko lang siya. And now that I get to also spend for my wants, sabi ko, finally ngayon, nasa Shanghai Disneyland ako, bumili ako talaga. And then, I also got a cute bracelet. Wait lang. Also got a cute bracelet. Sinuot ko na siya agad. Pero, ang gaganda din ng designs. Oh my gosh, sobrang gaganda. And so this is like a cute bracelet. Di ko alam kung mabigyan ng justice. Ano siya, yung ano siya, para siyang carriage, kalesa carriage ni Cinderella, ganyan. But if you turn it, nagiging Mickey Mouse. Super cute, and I like that it's adjusted. Pagkakuha ko nito, sabi ko agad dun sa babae, sa counter, susuot ko na po. Sinuot ko siya agad kasi super ganda niya. Tapos, ang dami pa dong accessories na gusto ko. But, ayoko namang sobrang damihan yung, alam mo yun, di naman natin laging isusuot. Di naman ako super Disney girl, but I feel like something in me healed today because I was able to reward myself. And parang nasabi ko sa sarili ko na natupad ko yung pinangako ko the first time I went to Hong Kong Disneyland. And now na nag-Shanghai Disneyland ako, nabili ko yung mga souvenirs na gusto ko. Well, I really like mugs. Lalo na sa bahay ko. So, this is how it looks like. Diba? Ang cute niya. Ayan siya, oh. Siya yung carriage ni Cinderella. But if you turn it, nagiging si Mickey Mouse. Very clever. I like this. It goes really well with my other bracelet. Nice, right? So, yun. Yun lang naman yung binili ko for my Shanghai trip. We still have 2 days left, so di ko alam kung may mabibili ako, but siguro mga pasalubong na lang yon. I also don't know where or which pasalubong center we're going to tomorrow, but for sure meron akong mabibili din doon. So I'll try to insert that in this video. I don't know, wala akong masyadong na-update because I was still very tired from yesterday's check-in. Tapos yung today, lalo na sa Disneyland. So, around 5 or 6, natulog na ako, nag-nap na ako. So, ngayon may energy ako. But yeah, that's it for the quick haul. Yun pa lang naman yung napamili ko. So, I'll let you know if may nadagdag pa ako dito sa napamili ko. All of us are very excited, but the place is very big. So first, later... Day 3? Ko na alam. Day 3. We go. I'm here in this store. Para siyang Uniqlo style. Para siyang Uniqlo style. Para siyang Uniqlo style. Yun yung masasabi ko. Kaso di kami nagkakaintindihan ng babae. Gaganda ng design nila. Let's see. Magustuhan natin. Pero I think ganun yung peg niya. Mala Uniqlo yung style niya. So we're gonna fit this. Ang ganda rin ng bag.
Okay, for today, we went to The Bond, tapos Anfu. Ano ba yung pinuntahan namin? May mga... Ayun, may pasalubong center kami pinuntahan. Wala na akong energy, but I need to film yung mga nabili ko. So, first, yung Old Shanghai. Babe, tama ba? Old Shanghai yung una natin pinuntahan, yung umuulan. The weather was so bad, kaya wala kaming choice, kundi kung ano na lang yun nandun, pwede na. Kasi hindi rin kami nakapagpa-picture. Wala ang anything na saya na nadulot sa amin. So, ito yung mga ibang napamili. So, ito, within the old... Ano to? Old Shanghai Wukang Road ba? Anong pangalan nun? Basta, I'll just try to insert yung clarification dito. This one's from SEMR. Para siyang para siyang Uniqlo style, but cheaper. And it's on sale. So, ito SEMR. I got 2 items from that store. Etong bag nila, kasi gusto ko ng nylon bag. Ito siya. Super mura lang nito. Pag kinary mo ganyan, basta cute. Tapos, I feel like this is so spacious. Marami akong malalagay dito. If I'm running errands, ganyan. And para siyang Uniqlo style. The only difference is that wala siyang sling. But I like that naka-shoulder bag siya, nylon, and can fit a lot of stuff inside. So, ito, 99 Chinese yuan lang ata to. Basta kapares talaga siya nung Uniqlo na peg natin. But, I guess, cheaper and it's on sale kasi. So, this is what I got first. Basta, cute lang siya na nylon na bag. And then, ito, I like the design. Nakita ko sa mannequin. Ito rin, alam ko on sale lang to. Meron na siyang built-in na inner sa taas. Tapos, parang ano to? Parang off-shoulder siya. So, this... Ito naman, parang 159. Nakalagay, persistent effort. Anyway, ang basic niya lang, and it's white. Tapos, oversized lang yung kinuha ko. So, those are the 2 items I got from SEMR. Nasira na rin yung ano nito. But this is a good brand if you're planning to go around Old Shanghai, yung Wukang Road na tinatawag. Tapos, within the same location, ang ganda kasi nun paggabi, pero umaga kasi kami pumunta and apakasama ng weather ng pagpunta namin dito. Ever since day 1 onwards, masama na talaga. So, ito naman, pasalubong center. Ito yung pasalubong center na recommended ng tour guide namin. So, ano ba yun dito? Ito, sari-sari na lang. Ito, I got for myself. Itong, yung... Shanghai Tower lang na. Tama ba ako? Ayan. Oriental Pearl Tower. Ayan. Para lang may ano ko sa bahay. Tapos, we got 2 sets of chopsticks para sa akin tsaka sa sister. Sa sister ni Roy. Ito siya. Natanggal ka. Dali papakita ko lang. Ito yung para sa amin ba? Di, para to sa sister niya. Ayan. Tapos, ito yung sa amin, dalawa. Ayan. Cute lang. Tapos, I got 2. Isa sa akin, isa sa tatay ni Roy. Bookmark. Tapos, every time na magta-travel ako, lagi kong binibila ng ref magnet ang nanay ko. Kasi kahit wala na lahat, basta may ref magnet, na happy na siya. So, yan. Isa lang. So, yun lang yung pasalubong na binili namin. Tapos, yung tour guide namin, nag-offer siya ng parang mga snacks. Bumili na lang kami ng seaweed because the seaweed sandwich na meron sa Daiso, it's a bit pricey. Tapos, masarap kasi yung nasa Daiso. Tapos, iilang piraso lang yun. And it'll cost you around 100 or 120 kapag sa Daiso. Dito, 6 pieces na tapos 100 yuan lang. Tapos, ang dami ng laman nung ang dami ng laman nung can. So, yun lang binili namin. And, magpapack na kami because tomorrow we're checking out. Hi guys, this is our last day today in Shanghai. Parang we stayed here for 4 days and 3 nights. And finally, check out na. Hindi pa rin gumanda yung weather. I think hanggang this week, ganyan pa rin yung maulan na foggy na weather. So, we didn't get to enjoy. Pero,
one of the most unforgettable siguro yung Shanghai trip. And pagpapanoorin ko to a few years after kong ma-upload to, siguro maalala ko yung mga nakakatawang moments. Kasi talagang, even during the time that we were traveling dun sa Daban, yun yung pinaka peak ng tourist destination kasi sa Shanghai, yung Daban. Pero hindi rin kami nakapag-picture dun kasi sobrang lakas ng ulan. So lahat na ng mga sapatos namin, basa-basa na, pati yung mga sleepers, halos nasira na. But super unforgettable. So I hope you guys enjoy the trip. Siguro a few tips before going to Shanghai. Apakaganda ng Shanghai, China. Kahit pa hindi namin masyadong na-enjoy yung area mismo dahil nga ang lakas ng ulan, masasabi ko isa siya sa maganda na cities and I want to go back here. Mag-prepare kayo ng cash nyo in advance. Ako, nagpapa-transfer talaga ako sa Pilipinas. Although yung credit card, sabi nung iba, hindi daw gumagana, Alipay lang daw or GCash gumagana. But I've used 2 of my cards, Union Bank, Visa, Mastercard, gumagana naman. Wala naman akong nagamit na card na nag-decline siya. So, lahat okay. Tapos, yung Google Translate, super important. Unlike other countries na maski pa paano makakausap mo yung ibang mga lokal na ng English, dito talaga hindi. Even yung hotel lobby namin, ang hirap-hirap silang kausap. Tapos, kailangan talaga prepared ka sa Google Translate. Hindi ganoon kadali yung communication dito sa Shanghai. Tapos, may na-discover yung mga ka-work ko na may parang hailing app dito like Grab, pero never namin na-try. So, talagang nagjo-join lang kami sa tour. And since the weather is so bad, most of the time after ng tour, nandito na lang din kami. But I would say that there's a lot of good deals. Hindi masyadong mahal ang food, ha? Minsan pag kumakain kami ng boyfriend ko sa labas, ang minimum namin na order nasa 1.8 plus or 2K, ganyan. Dito, halos ganun din. Minsan pa nga mura. At ang sarap-sarap ng Chinese food. Yung makikita nyo lang sa mga gilid-gilid, sobrang sarap. Tapos, in terms of, kung magsha-shopping kayo, ang dami ring stores. Also, I don't get to explore. Konti lang din yung napamili ko dito, but we'll check sa airport. Kasi nga, ayoko talaga nung feeling na parang basa yung katawan, tapos parang pagod ka, tapos nakapayong ka, tapos dala-dala mo yung mga gamit mo. So, after the tours, we always head back to the hotel, tapos natutulog at nagpapahinga na lang kami. So, ano pa ba? Aside from those tips na mag-prepare ng Google Translate, tapos yun sa pera, yun, sa Wi-Fi, I would suggest that you purchase it in advance. Buti na lang yung plan ko sa Globe, yung other phone ko na naka-plan sa Globe, nag-automatic na siya. So, yun lang ginagamit kong data. Even in my other trips, kahit yung nag-Dubai ako, ito lang yung phone ko. But, the internet speed sa location, it varies. So, hindi siya ganun kabilis. Maganda yung nabook namin na hotel, but hindi masyadong malakas yung wifi nila. Hindi nga naka-work yung iba kong mga katrabaho. So, yun. I hope you guys enjoy this vlog at na-enjoy ko rin naman. So, excited na akong i-upload tong videos na to. Thank you guys for watching the video. Bye!